Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin nyo nga ba inyong mga katabi? Bringing the lost to the cross. Dapat yan ay maging photo natin sa church na ito. Amen? Sabihin nga natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Bringing the lost to the cross. Parang mga church, pero hindi siguro kasama dyan sa ito. Nagtatalo kung sino magagaling, di ba? Pero mga kapatid ko, sa church na ito, gusto kong discuss natin ngayon. Ang purpose natin ay hindi lamang para magparami ng bilang. Siyempre, we count people because people count. Amen? Mahalaga ang bawat kaluluwa. Hindi lang dahil sa meron tayong nire-reach na goal o nakikipagpagalingan tayo sa ibang church. Dapat nating malaman ano ba talaga yung heartbeat ng Panginoon. At gusto ko i-discuss ngayon, maraming mga tao ang church. Sabihin natin ang church ay yung mga tao wala sa church o hindi nagsa-church. Ayoko sabihin unbeliever. Minsan may nagalit. Ba't yung ako tinatawag na unbeliever? Okay, unchurch. Bakit may mga taong ayaw pumunta sa church? So, i-discuss muna natin so that we will know ano ba yung mga nasa kaisipan nila at nang sa ganun ay maipakita natin mali yung kanilang mga kaisipan. Or rather, hindi natin nasabihin diretso, mali ka, hindi ganon. Kundi ipakita natin yung answer, di ba? Ang unang reason ng isang tao kung bakit ayaw mag-church ay dahil there are many hypocrites in the church. Siyempre, ano isasagot natin? And there's always room for one more. May papakita natin, hindi tayo hypocrite sa magitan ng ating mga gawa. Amen po ba? Ang mga Pariseo at Iskriba, tinawag ng Panginoong Jesus na mga hypocrites. Bakit? Turo kayo ng turo sa mga tao na ito ang dapat gawin. Ayaw nyo namang igalaw ang inyong mga kamay para magtrabaho. Di ba? Para kayong mga whitewash tones, mga libingan, di ba? Maputing-maputing ang labas, pero ang loob naman ay bangkay. So, ipakita natin sa mga tao, hindi tayo hypocrites. Ano ba ang sinasabi ng iba? They only care about my money. Ipakita natin sa tao, hindi naman talaga pera. Kundi, they care about people. Amen? Yun ba talaga? Amen. Kung minsan, nawawala ang focus ng iba. Pag nakita, marami pa ng utang to, hindi ko na dadali sa church, hindi mo makapag-tights to. Ay, okay, nahihiwagaan. Pag naaalala ko yung pag-mission namin noon, nag-mission kami sa Abra, nakasama ako 1 week kami. Nung bago akong Kristiyano, sumasama ako sa mga evangelism, mag-house to house kami, naglalakad, sugat-sugat ang paa, kasi mahirap ang church noon, sa kabanatuan, may pamasahe. May pamasahe din, pero mostly naglalakad kami kasi sayang yung pamasahe, house to house. Ginagawa ko yun kasi sumusunod ako sa utos ng pastor. Nire-require na kami, meron kayo dapat na Bible study sa loob ng isang linggo, 10 Bible study. Ginagawa ko yun kasi inuutos ng pastor. Pero alam mo, nahihiwagaan ako sa kanya, bata pa ako naisip, bakit ba kailangan pakahirap? Na pupunta sa mga baryo at mga bundok, alam mo yun, sa Abra, pinakain kami ng, hindi ko maintindihan ko rin pagkain yun. Pero kapag nasa mission ka, at gusto mong ilapit ang kaluluwa sa tao, kainin mo kung ano yung inihahain sa'yo. Kahit bulati pa yan, adobong bulati. Diba? Alam mo yun? Kahit kinakailangan tumawid ka sa ilog para makarating ka sa kabilang baryo, gagawin mo kasi mission eh. At nung time na yun, nahihiwagaan. Sabi ko, bakit kailangan magpakahirap ang tao? Para abutin lamang itong mga wala namang pera, walang kuryente doon sa Lublubnak. Ang pangalan ng lugar. Pangalan pa lang ng lugar eh. Diba? Tapos yung tinirahan namin nagtupakan. Nagtawada, maraming may ito. Alam mo yun? Pero nung una ko nawaan na kasi kaya ginagawa natin yun, mahalaga ang bawat kaluluwa. Diba? Bakit may mga doktor? Bakit may mga policeman? Bakit may mga fireman? Hindi ba dahil lang ba sa ayaw natin masunog ang mga building? Ano kung bakit may mga ganon? Kasi mahalaga ang tao. Hindi ba? Gagastos ang isang ina ng napakalaking halaga mailigtas lamang yung anak niya. Tama mo ba? So ngayon nakikita natin mahalaga ang bawat isa. Sabihin mo sa akin mo mahalaga ka.
So kung iniisip ng mga church that all that we care about is money, it's wrong. We care about people. Yung iba naman sinasabi, may dress code ba dyan? Yes. Wear enough clothes. Amen? At ang worry pa ng iba, hindi ko alam kung lahat ng pinaniniwalaan nyo ay mapaniniwalaan ko rin. Okay lang yon. Alam mo, pag nag-evangelize tayo, hindi kinakailangan magkakamukha tayo ng paniniwala. Kaya mo nga siya dadalhin sa church eh. Okay lang na hindi mo na niya mapaniwalaan, hindi mo isasaksak sa kanya o pipilit sa kanya, but rather it is the work of the Holy Spirit to convict them. Amen? Hanggang sa matanggap na niya. Ang mahalaga, they belong. Amen? So, nung pupunta tayo sa labas, nag-i-invite tayo ng mga kaibigan dito, let them feel that they belong. Yung iba naman, kaya pumunta sa church, natatakot ako, baka kung anong gagawin niyo sa akin dyan, baka patatayuin niyo ako sa harapan, tapos ipakukwento niyo lahat ng buhay ko. So, ipakita natin sa kanila para hindi sila nervous pagpunta sa church. Amen? Ano gagawin natin? Help them feel at home. Amen po ba? Dapat yun ang maging church natin. Amen? Amen. Sabihin nga natin, church ko ito. Church ko ito. Ang ganyan natin. Pag nakikita kayo sa daan, sabihin mga Pastora Amy, anong oras po ang service nyo? Kailan ang evangelism nyo sa Macau? Natin! Amen! Hanggang di mo ini-involve ang sarili mo, hindi ka lalago. Kasi kailangan matalim ka. Ano pang ibang iniisip ng mga church? Ba't ayaw nila pumunta sa church? Eh, pag nalaman nyo kung ano buhay nyo, baka hindi nyo na ako magustuhan. Pero, ito dapat natin sabihin sa kanya. Kung malalaman namin kung ano buhay mo, wala akong dapat ipagdala. Ganyan din ako nun. Amen. Hindi ba ganyan din naman talaga tayo lahat nun? Kapag may nag-open sa akin na, eto buhay ko sa na, eto buhay ko na, maraming ganyan sa church, pumunta ka. Amen? So don't ever treat unchurched people like kailangan iayos nila buhay nila para pumunta sila sa church. Yun ang iniisip ng iba. Kailangan kong iayos ang buhay ko bago ako makapasok sa church. Hindi ganon. It's the other way around. Pagpunta natin sa church, kaya naayos ang buhay natin. Amen po ba? Naayos na ba buhay niyo? Amen. Mga kapag tayo na tao, pag nakita nilang ayos ang buhay natin, eh kung mismo tayo, gulo-gulo buhay natin, paano tayo makakapag-akay ng mga church? Eh kung nga, gulo ng buhay mo, baka lalong gulo buhay ko pag sumama ako sa'yo. So show them that God has changed your life. Amen po ba? Amen. The Word of God, kaya tayo may Biblia. God has given us the Word of God not just to inform us. Ano yung sabihin? Puro information, lalaki utak natin, ulo natin, pero ang puso naman natin, malnourished. God gives us the Word of God not only to inform us, but to transform us. Amen? Yun ang ginagawa ng Word of God sa buhay natin, tina-transform tayo. So kung may mga kaisipan sila ganyan, ipakita natin sa kanila, it's not about religion, but it is about relationship. Amen? Ang mga religious people, ang mahalaga sa kanila, gumawa ng nakasulat, nakatitik. Ito yon. How about grace and mercy? Di ba? So ipakita natin that in this church, hope is alive. Amen? Merong pag-asa, but grace is required. Amen. Huwag mo munang kaliskisan. Papasok pa lang sa pintuan, no? Ngayon lang umaten. Bawal dito naka-tube. Maglagay ka ng tarapal. Eh, ngayon lang siya umaten. Di naman niya alam na ayaw natin na naka-tube. Di ba? Naka-tube dito. So, huwag mo munang kaliskisan. Pero hindi ko sinasabing okay lang yung mga bagay na. Ang ibig kong sabihin, God accepts every one of us as we are, but we don't need to remain like that habang panahon. Binabago tayo ng Panginoon. Amen? Unti-unti. So ngayon, paano natin madadala ang mga lost to the cross? Ipakita natin ano ba ang ating church. Paano mo i-describe ang church? Church natin. Ano ba meron sa church nyo? Huwag mo takawin sa mga material na bagay. Meron kami tindahan doon. May marami nagpapautang doon. Meron kami sariling tulugan, sarili kami toilet, sarili kami flat. Huwag mo siyang takawin sa mga bagay na yon. Ang ipakita mo sa kanya yung sagot sa kailangan ng kaluluwa niya.
Kasi ang sariling toilet, ang sariling tulugan, ang sariling tindahan ay matatagpuan niya sa labas. Amen po ba? Ano hindi niya matatagpuan sa labas? Salvation. At yung kaligtasan, kapayapaan na naranasan ng tao na sa Panginoon, yun ang ialok ko sa Kanya. Amen po ba? Amen. May libre pagkain. Tapos sinisingil mo na, matagal na siya. Kala ko ba libre? Ay, matagal ka na kasi kaya sinisingil natin. So, namali, di ba? Ang ialok mo sa Kanya, yung kaligtasan na kailangan niya. So, beginners are welcome. Nobody is perfect in this church. But we are growing. Walang perfecto dito. Hindi tayo naghahangad ng perfection. Pero, lumalago tayo. Itinatama natin, tinuturuan ng bawat isa. So, it is a place, this church is a place for beginners. Amen? Pagka nag-evangelism yung sabihin ko, pagka nakakomit na sa church ang isang tao, parang pilitin pumunta dito. Kung nakakomit na, ibig sabihin na nakakomit, doon na siya, nagtatights na siya doon, may ministry na siya doon. Pero kung naghahanap siya, mamaya, pastor pa ma-invite mo. Naghahanap siya, isama mo. Amen po ba? It's a place for beginners. Mahalagang, ano tawag doon? Binibingwit natin. Hindi tayo sa aquarium namimingwit. Amen. Sa dagat. Amen. Sa ilog. Di ba? Kahit ano pa itsura niyan. Isang araw, nasa Gold Coast kami, nag-barbecue kami ng mga amo ko. Ang daming isda, nanguhuli kami ng isda, maliliit. Pero sa panghuli namin ng isda, may mga crab. Sa fishing, and also fishing of the soul, malansa talaga at marumi. Sila Sister Weng nasa Macau. Yung una niyang bahay na natirhan ay lahat daw ng bisyo nando na. At marumi. Sabi ko naman, kaya nga tayo napunta dyan para misyon. Para hanapin ang mga marumi at saka maraming bisyo. At ilapit sila kay Lord, di ba? At yung ikalawa namang natirhan niyang bahay, marumi din. So yun nga, sabi ko kaya tayo tinawag ni Lord para pumunta sa mga marumi. Hindi para maglubalog doon, kundi para kunin yung mga nandun at dalhin natin kay Lord para nilinisin niya. Amen po ba? So yun ang church. Huwag tayo maging parang mga pariseyo. Minsan niliisip ko, babantayan natin tong ating mga attitude kung minsan sa tagal natin na sa church, ang damdamin na natin ay parang na tayo mga pariseyo. Uy! Bawal yan! Alam mo yun? Hello, kasama ko ba kayo? Amen. We are a loving church. Dapat hindi nawawala sa isip natin yon. Amen po ba? How can we say that we are a loving church? We're not just loving those people who are lovable. Kahit yung mga unloving person, makulit, matigas ang ulo, masama, mahalin mo. Kasi hindi kinakailangan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para mahalin mo yung mga tao mababait. Kahit ang believer, kaya gawin niya. Amen. Amen po ba? Hindi na kailangan ng gift of mercy na mahalin ng isang taong mabait na talaga. So, tinawag tayo ni Lord to bring the lost to the cross. Amen? At ano kailangan natin? Things that are needed in reaching the lost. Isaiah 55:10-11, gusto kong basahin natin to. Huwag tayong matatakot. We need to reach up. Kanino, bago tayo pumunta sa labas, uhugot tayo ng lakas mula sa Panginoon. Amen? Kukuha tayo sa kanilang kapangyarihan. Sabi sa Isaiah, kasi yung mga taong napapagod, iniisip nila, alam mo nangyayari sa ginagawa namin, matagal ko na sinisharehan, walang nangyayari. Pero sige po, basahin natin, 10-11. Isaiah 55:10-11. Isaiah 55:10-11. Ang ulan at niebe, paglabak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa't nagiging pandilig. Kaya may pagkaikbutil na paghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kong nasa. Amen. Kung meron kang sinishare ng salita ng Diyos, sino man yan? Pero walang bunga, ang tagal na panahon, walang bunga. Kung ang ulan daw ay dire-diretso, hindi na bumabalik, di ba? Ano nangyayari? Dinidiligan niya ang mga tuyot na lupa at pagkatapos pag nadiligan, namumunga. Di ba? Ganun din daw ang salita ng Diyos. Ihasik mo. Inihasik mo na may pananampalataya. Ano mangyayari?
hindi ito babalik kay Lord nang hindi nito na-accomplish yung purpose mo. Amen? Hindi tayo natamarin. Kung minsan kasi, kapag komportable na tayo sa church, dito na tayo sa church, pastor, huwag na tayo maalis dito. Okay na tayo dito, tayo na lang. Huwag na tayo magdagdag ng iba pa. Problema ba yan eh? Pero mga kapatid ko, kailangan maging heartbeat natin yung heartbeat ng Panginoon, di ba? John 3:16? Mission is costly. Father God gave His only. Amen? Only. So tayo rin, para hindi tayo tamarin, iisipin natin lagi, napakamahal ng pinagbili ng Panginoong Hesus sa kaluluwa ng bawat isa. Huwag natin sayang. Amen po ba? So kung tayo tatamarin, magbubunga rin yan. Sabihin mo sa katabi mo, magbubunga rin yan. Sino mga sinishare nyo? Asawa nyo, nanay nyo, tatay nyo, anak nyo. Isang araw, tatanggap din yan. Si tatay, napakatagal namin pinag-pray. Nung naborn again ako, 16 ako, pinag-pray ko na, matigas, ayaw tumanggap. Hindi siya nakipag-usap sa amin. Pero, nung ako'y gagraduate na sa college, o after graduation pala, nakagraduate na ako noon, nagkasakit, cancer. Nasa ospital. Alam mo yun, kung minsan, gumagawa ng kaparaanan si Lord para ilagay tayo sa sitwasyon na wala ka na ibang choice kung hindi tumanggap. Sabi ko kay Lord, girl, huwag mo muna kukunin tatay ko hanggat hindi tumatanggap sa'yo. Gawin mong pagkakataon ko dito, itong pagkakasakit niya, para kumilala siya sa'yo. Siyempre, I pray for healing. Miracle, kasi 3rd degree na yung kanyang cancer. Nahawahan na lahat. Pero, hindi na siya pinagaling ni Lord, pero ang pinakamalaking miracle na natanggap namin, kumilala siya bago mamatay. Amen? So mga kapatid ko, ang tagal. First year college, ako nagsimula akong pinag-pray ko siya at alam ko yung mga kapatid ko na ako na born again. Pinag-pray na nila yung tatay ko. Pero kailan siya tumanggap? After how many years? So, huwag kang magsasawa. Amen? Sabihin mo sa kapatid mo, huwag kang magsasawa. Amen. Huwag kang mapapagod. So, in reaching out, ang unang-unang kailangan natin ay compassion. Compassion is love in action. Yes. Amen? Ano sabihin ng compassion? Naabag ka, naawa ka, pero kailangan gumawa ka, gumalaw ka. Love in action. Sabi ni Mother Teresa, compassion is love in action. Kung talaga naaawa ka sa isang kapwa, magpapakita ka ng pag-ibig. At ano ang pag-ibig? Sabi ng Biblia, God is love. Napakalawak nun. Pero kung titignan natin, anong mga ginawa ng Panginoong Hesus sa mga taong lost? Doon natin makikita ang dapat natin gawin, nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa natin. We are never going to walk in love if we are selfish. Alam mo, ang mission ng evangelism, kailangan hindi tayo selfish. Bakit? Kasi yung comfort mo. Umaga, ang lakas ng ulan. Lalabas ka ba para mag-invite ng mga tao? Di ba? O kaya sa Macau, tulog na lang kami pastora at kain. We will never live in love if we are selfish. Bakit? We're always afraid of losing something. Sino dito yung ayaw nakikipag-close sa tao? Ano mo yun? Alam mo kung bakit tayo nakikipag-close sa isang tao sa kanyang kapwa? Kasi pagka very near, pag lumapit yan sa'yo, malalaman mo, sa tagal ng pag-uusap niyo, may pangangailangan siya. Brother Adel, God bless you. Pero di ba pagka magkalapit kayo, at nagbukas ang mayroon po siya, malalaman may pangangailangan siya, ano sabihin mo? Pagpalain ka ni Lord, magpakabusog ka in Jesus' name. Lumayas ka, wala ka naman binibigay sa kanya. We're afraid of losing something, kaya ayaw natin magmahal ng kapwa. Amen? Kuminsan kasi iniisip natin, paano yun? Iniisip ko yan. Kasi maraming mga kapatid na nangangailangan, may mga utang sa bangko, hingi ng tulong. Pero paano to? Limitado lang ang kaya namin gawin. Hindi lahat ng tao kaya namin tulungan. Paano namin babalansin ang pagtulong sa kapwa? Alam niyo bang ang pagtulong ay nasa-sense din? Nasa-sense mo na kailangan niya talaga. Nasa-sense mo na hindi lang dahil sa kapabayaan niya kaya siya wala. May mga pagkakataong tumutulong tayo, may mga pagkakataong hindi natin tutulungan. Bakit? Nasa-sense mo deep within.
na gusto ni Lord na tulungan mo siya. Hindi ba? Amen po ba? May mga taong nararamdaman mong gustong-gusto mong tulungan na iniutos sa'yo ng Panginoon, pero may mga tao namang sabi sa'yo, maya-maya. May pangangailangan siya, pero hindi mo tinutulungan. Hindi kasi si Lord ang lalagay sa puso natin. Kung sino talaga nangangailangan. So, compassion, kailangan meron tayong awa, meron tayong nilalagay natin ang ating sarili sa kanilang kalagayan. Ano yung ikalawa? Effort. Psalms 126, 5-6, basahin niya po natin. Psalms 26. Awit 126. 126, 5-6. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasaya't matutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nananangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Amen! Those who sow in tears shall reap in joy! Nagtatanim ka, hirap na hirap ka, pero babalik ang may daladalang ani. Hindi pa pwedeng walang ani. God is just. Amen mo ba? Sabihin nga natin, God is just. Nagtatanim ka, at kung tapat ka nagtatanim, paanihin ka ng Panginoon. Merong isang fisherman, ang galing, nasa kanya na pinakamagandang boat, pinakamahusay na pamingwit, di ba? Pinakamagagandang equipments. Pero alam mo, wala siyang mahuli. Alam niyo kung bakit? Hindi mo siya lumalabas sa bahay. So, hindi mahalaga, kabisado mo bang Biblia, alam mo lang na nakasulat dyan, kung Psalms, memorize mo, di ba? At ang right clothes, hanggang sako, di ba? Pero hindi ka naman lumalabas para magkakay, wala akong mahuhuli. Those who sow in tears shall reap in joy. Kung minsan, iniiyakan natin kay Lord ng mga kaluluwa ng mga taong mahal natin. Ginagawa niyo ba yun? Amen. Si nanay, iniiyakan ko rin ng kay Lord. Tatay ko, at yung iba kong kapatid na nagbaso. Ay, baka nanay mo sa amin. Bakit? Kasi, alam mo yun, kung alam mo papasok ka sa langit, at alam mo kung magaganap sa impyerno, kung gano'ng mahirap doon, hindi pa pwede hindi ka iiyak para sa mga kaluluwa ng mga mahal mo. Amen po ba? Amen. Tiyak ka na bang ligtas sila? Yung mga lokong nyo, tiyak nyo na bang papasok sila sa langit? Tiyak mo na nga yung lokong yun. Sasabihin mo. Hello! Amen. Yung mga asawa nyo, tiyak ka bang papasok sila sa langit? Eh, yung mga anak nyo, baby pa po siya. Pag nagkaisip na siya, share mo. Amen? Minsan may nagpipray sa evangelist. Nagkukomisyon ng mga tao. Formation. At sabi ng babae, hila-hila niya yung anak niya. Pastor, ako gusto ko mag-mission. Tinawag ako nila mag-mission. Yes, tinawag ka ni Lord. At ang unang mong sasyaran, ay ang kasaway mong anak. Kung minsan kasi iniisip ng tao, baka mag-mission lang siya pag pupunta sa ibang bansa. Ayun po ba? Mission is not just going to other country para masabi na siya ka. Yung mga tao sa paligid mo. Yung mga lagi mo kasamang hindi pa nakakilala kay Lord. Amen? Sa mga kapatid ko, kailangan natin ng effort. Para makakuha ka ng ginto sa mga mina. Alam niyo yung mga kumuha ng ginto? Di ba? Mining. Dirt. Nagpupunga sila sa dumi, sa dirt. Doon nila nakakita yung ginto, di ba? Hindi ka naghahanap dahil sa dirt ang gusto mong makita, kundi dahil sa ginto ang gusto mong mahukay. Ganon din ang paglapit sa mga tao. So una, marumi. Nakwento ko na ba dito yung story ng pastor? After preaching, evangelizing, ang dami umaten, ang dami tumanggap, ilang daan. Tapos, sabi niya, nung nakaupo na siya, sa malapit sa pulpito, thank you Lord, napakalaking victory binigay mo sa amin. At may isang taong paparating, taong grasa. Yung buhok niya sintigas ng alambre. Alam mo yung mga taong grasa? Mabaho. Puro dumi. Di ba? Hindi naliligo. Tapos nung papalapit na, sabi ng pastor, naisip niya, siguro mamalimos to, kaya hindi ng pera, pambili na naman ng alak. So paglapit ng lalaki, kumuha ng pera yung pastor. At nung iaabot na niya, sabi ng lalaki,
Hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan ko ay yung Diyos na pinipreach mo kaninang marinig ko. Alam mo kung ano nangyari sa pastor? Kumagulgol siya lang, kumagulgol kaharap yung pulubi. At yung pulubi naman din naman niya alam kung ano nangyayari sa pastor. Kumagulgol din siya lang, kumagulgol. Kasi ano sa isip ng pastor, baka mo naman ito, alam mo yun, kausap niya, tapos hihinga siya. Ano yun? Hindi siya humihinga habang kaharap niya. Ano yun? At nung oras na yun, yumakap sa kanya, sa dibdib niya, sa kanyang white, long sleeve and tie, yung pulubi. At ang sabi ng pastor sa Panginoon, Lord, patawarin mo ako. Kanina lang nagpipreach ako sa mga magagandang tao. At ngayon, eto itong marumi. Tinuturing ko na ganito. I-represent, pakita na ganito sa tao ito. Kung minsan kasi, okay, nag-share tayo sa mga magaganda, mababango, bagong ligo. Wala naman din naliligo dito sa mga kapatid, di ba? Pero what about in reaching dirty people? Minsan ayaw natin, di ba? Minsan sasakay ako ng bus papuntang Wanchay. Takpila ako. Merong isang babae, nilagpasan ako sa pila o inungusan ako. Usok sana masalita eh. Talaga itong mga name-check pagka sila inungusan. Di mo makaunahan. Alam mo yun, magagalit sa'yo, pero pagka kami naman inungusan. Pero sinaloob-loob ko na lang, di ako nagsalita. Nakatingin ako sa kanya, mukha lang pala siyang in-check, pero Pilipina siya. At sabi niya, Pilipina ka? Ah, opo. Ay, sorry ha. What if nagsalita ako ng masama? Sa palagay naman share ko yun, ang layo ng biyahe namin from Yugno to Wanchay. Pasalamat ako ng pasalamat kay Lord Rosa lang, hindi mo ako ipinahiga. Hello! Kumisa kasi ganyan tayo eh. Alam mo yun? Akala natin, ibang nasyon, salita ka ng salita. Ano ba naman to? Pinagpag na naman niya sa akin yung agaw niya. Nakakita ka na malaki dyan sa lip. Laki naman ng tiyan ito. Isunin ko kaya. Mga true life story to, narinig ko lang sa mga kwento ng mga gumagawa. Kilala ko yun. Hello! Oh, nakasakay sa lift, may pumasok na Indiano. Magkahiwalay sila sa Pilipina. Bago naman ito. Pagpasok ng Pilipina, Mr. ko siya. Sa palagay mo paano mo siya yun? Amen? Alam mo, sa totoo lang, dapat nag-iingat tayo. Kung nagkakasala tayo sa loob na. Pero kung sa puting pinipigil natin yan ang ating sarili. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Be aware. Compassion, effort, at saka yung mga persistence, magkakasama yan. Amen po ba? Eh, nakapagsalita, ano pa masasabi mo? Alala! Masishare mo ba yun? Pinintasan mo na yung asawa niya? With bread? So, mag-iingat tayo. Amen po ba? We must show true love to those people. Effort. At yung pangatlo, persistence. Kailangan natin ng tiyaga. Luke 15, gusto kong buksan natin to. Luke chapter 15. Alam na natin itong parable na to. Parable of the lost coin and parable of the lost sheep. Pero, iisa lang ang makikita natin ginawa nung nawawalan. Naranasan niyo na ba mawalan ng something? Yes. Ano mga nawala sa inyo? Di ba kung netbook, isipin mo lang, ilang buwan kang hindi makatulog. Hindi ba? Passport, ang mahal, magkano magpa-passport dito. Nawalan na ba kayo ng napakahalaga? Ako nung nasa ospital tatay ko, nakabukas pala bag ko, eh syempre busy ako dahil inaasikaso ko yung pagbabayad sa kanya, nililipat namin. Dinukot yung pagbayad ko sa ospital. Hindi ako makauwi, tawag ako sa isang kapatiran. Sunduin mo ako dito, bakit? Nadukot yung wallet ko. Ha? Alam mo yun? Hindi ba, anong ginagawa natin pag nawalan tayo? Hindi tayo titigil hanggang di natin nakikita, di ba? Lahat, last light, kung kami nawala, pustiso mo, nalaglag, di ba? Hinahalukay mo sa inidoro. Sumuka lasing. Mahalaga kasi yung nawawala. Mga kapatid ko dito, pinakita sa atin ng Panginoon,